Good afternoon everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, nakakagigil talaga dahil ginagawa na tayong tanga ng House of Representatives. Ginagago na ng House of Representatives ang judicial system sa ating bansa. No, talaga namang mapapamura ka talaga ng shootang inamels talaga. Oo. So eto kasi mga kaibigan, okay? Noong mga nakaraang linggo, ayan, ay 'di ba sinabi po ni Senator Amy Marcos na kung accountability ba talaga ang habol ng gobyernong ito ng House of Representatives kay BP Sara, sana ang pinupush nila ay yung mga kaso laban kay BP Sara. Marami raw kaso kay BP Sara, 'di ba mga kaibigan? At isa na nga rito yung final nilang kaso kay BP Sara sa Office of the Ombudsman. Ito po ay may kaugnayan doon sa confidential fund, no? Misuse of the confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Yun nga pong nilustay daw niya di umano yung 125 million pesos na ibinigay sa kanya ni President Marcos Jr. noong 2022 na dumating po sa office ni BP Sara December 13. No, December 13 po dumating yung pondo 2022, no? Siyempre, yun pong budget na yun mga kaibigan ay kailangang ma-liquidate bago matapos ang taon. Ibinigay nga po December 13. So anong gagawin mo? Ang dami ng project na nagawa ni BP Sara bago pa dumating yung pondo. Alangan naman hindi mo bayaran yung mga pinasurveillance niya. Alangan hindi mo bayaran yung mga tao na tumulong sa kanya para doon sa goal ng kanyang opisina. So to cut the story, hindi yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin dito ay kinasuhan nila si BP Sara sa Office of the Ombudsman. Kaya nga nitong mga nakaraang araw ay pinagpapaliwanag na, naglabas na nga po, di ba, ng sagot itong Office of the Ombudsman na si Samuel Martires at pinagpapaliwanag si BP Sara, pinasasagot si BP Sara kaugnay po doon sa paggastos daw di umano ng 125 million pesos. Di ba? So, kahapon mga kaibigan ay meron akong isang video. Meron akong paliwanag dito, no, na tungkol po doon sa pagpa-file ng kaso ngayon. Napakahigpit ngayon mag-file ng kaso mga kaibigan, no? So ito titingnan natin. Okay, teka, titingnan natin. Okay. Ang Department of Justice ngayon, mga kaibigan, ay nagbago po sila ng rulings pagdating po sa pagsasampa ng kaso. Dati, kapag magpa-file ka ng kaso, ang requirements lamang na kailangang i-assess ng prosecutor ay dapat yung complaint mo ay merong masasabi nating probable cause, no? Probable cause. Ngayon po, binago na po ito ng Department of Justice. Hindi na po probable cause yung requirements kapag magpa-file ng kaso. Kinakailangan po na meron po itong certainty of conviction. Ano pong ibig sabihin ng certainty of conviction? Dapat kung ikaw o ako ay nagrereklamo o nagdedemanda, dapat hindi lang sa aking opinion, hindi lang base sa opinion ko, sa aking pananaw, ay pwede nang magsampa ng kaso. Hindi. Kung ako po ay nagsampa ng kaso at hindi naman ako sigurado, haka-haka ko lamang, opinion ko lamang, meron lang akong probable cause na sa aking palagay, ay hindi na po ganun ang requirements. Kaya nga nagrereklamo ngayon ang mga prosecutor kasi nahihirapan sila. Bakit? Kasi from probable cause, ang requirements po ngayon ay certainty of conviction. Dapat sigurado ka na kapag nagdemanda ka, ay mataas yung porsyento na makoconvict o mapapakulong mo, mapapatunayan mo na nagkasala ngayon tao na iyong idinedemanda o inirereklamo. That's what we call certainty of conviction. Pangalawa, bukod po doon sa complaint affidavit na naka-notarize po, no, ay dapat magsampa ka rin po ng kaso, ay magsampa ka rin po ng tinatawag nating
Certificate of Non-Forum Shopping. Ano pong ibig sabihin ng Certificate of Non-Forum Shopping? Kapag ikaw po ay nagreklamo, hindi ka pwedeng magreklamo sa iba't ibang hukuman. Hindi ka pwedeng mag-file sa Regional Trial Court, magpapile ka pa sa NBI, magpapile ka sa Ombudsman, magpapile ka sa Metropolitan Trial Court, o kaya ay Quezon City Trial Court, Makati Trial Court, Taguig Regional Trial Court. Hindi pwede. No? Isa lamang. No, isang korte ka lamang magsasampa ng kaso. Hindi pwede yung kung saan-saan ka magpa-file ng kaso. Yan po ang purpose ng Certificate of Non-Forum Shopping. No, ano po yung justification or rationale bakit kinakailangan po na meron kang dalawang bagay na isusumite? Para po malinaw na yung nasasakdal ay hindi po malito rin yung korte na pagsasampahan mo ng kaso, no? Dapat nakafocus ka lamang dun sa isang korte. Kung doon ka magpa-file, dun na. Okay? So, kasi ang mangyayari po kasi niyan, kapag nag-file ka ng kaso sa iba't ibang hukuman, automatic, baka magkaroon ka pa ng obligasyon. Baka bayaran mo pa yung tao ng moral damages or any type of damages. Dahil po, isang beses ka lamang magpa-file sa isang korte, no? Isang beses lang. Pangalawa, bukod sa fine, maaari ka pong ano po yun? Ano nga ba yun? Ano pa yung nakita ko dito? Nako. Ayun, kapag kapag nag-file ka ng maraming kaso sa iba't ibang korte, bukod sa magpa-fine ka, maaari kang balikan ng korte doon sa ginawa mo. Pangatlo, dismissal of the case. Automatic po, dismiss na yung kaso kapag nag-file ka sa iba't ibang hukuman. So, ang kinwestiyon ko mga kaibigan doon sa isang video ko ay ganito. Senate Impeachment Court ay para na po silang korte. Nag-transform na po sila to become a court. No? Kaya nga po bago nag-umpisa yung Senate, bago sila nag-convene as an impeachment court, sabi ni Senator Escudero turned impeachment trial judge, no? Presiding judge, Chief Escudero, sabi niya, we have to adopt the Senate rules on impeachment. We have to adopt the constitutional provisions about impeachment and so on and so forth. And also, we have to adopt the 2019 rules of civil procedure. So, kung merong mga argumento, may mga katanungan, merong mga hindi po malinaw, doon sa Senate Rules on Impeachment, pwede nilang busisihin yung 2019 Rules of Civil Procedures. Kung wala pa rin doon, edi yung Constitution. Ganun po ang purpose, kaya ina-adapt po nila yung iba't ibang mga rulings. So, yun po, no? So, doon po nag-umpisa. Ganito po, no? Nag-file ang House of Representatives ng impeachment sa Senate, no? Yun po ay isa doon sa articles of impeachment is yung confidential fund nga po na sinasabing nilustay ni Vice President ng 11 days lamang. Ngayon po, dahil nag-file din sila sa Office of the Ombudsman, ang tanong ko dito, sabi ko pa nga doon sa isang video ko, guys, tulungan ninyo ako kasi may nakikita talaga akong butas kaya pinapatay din po ng House of Representatives yung kaso laban kay BP Sara. Bakit? Kasi nag-file na sila sa Senate. Nag-file din sila sa Ombudsman. So, meron ditong matatawag nating double jeopardy. Hindi ko alam, no? I'm not sure kung tawag doon, kung double jeopardy ba yun. Basta alam ko, hindi pwedeng mag-file ng kaso sa dalawang korte or multiple court. Isa lang dapat. So, dahil dalawa, nag-file sila sa Senate, nag-file pa rin sila sa Ombudsman, di patay na yung impeachment, ano pang pag-uusapan dito? So dahil dyan mga kaibigan, nung malaman ito
ay ganito. So, ganito na nga mga kaibigan. Dahil nga hindi po pwede talaga na magsampa ng kaso sa maraming korte, automatic madidismiss yung kaso. So, sabi ko, patay na talaga yung impeachment, House of Representatives din ang may kagagawan. Okay? So dahil nga siguro huli na nilang naisip na ay oo nga pala, bawal nga pala ang mag-file ng maraming kaso sa iba't ibang hukuman. Madidismiss talaga yung kaso, mabebembang talaga tayo dito ng mga tao at ng Supreme Court. Okay, so eto na nga mga kaibigan. Sinasabi, ayan, ito na nga, ito. Hay nako ba, talaga, may inis talaga ako. Oo. So eto na nga, sabi nga po ni Princess Abante, yung spokesperson ng House of Representatives, hindi naman daw sila nag-file ng kaso o ng complaint sa sa Office of the Ombudsman. Hindi daw. Hindi daw sila nag-file ng kaso sa Office of the Ombudsman. So itong si Office of the Ombudsman, Samuel Martires, naglabas na ng kanyang hindi ko alam kung anong tawag dito, resolution ba yun, na pinasasagot po niya, motion, o kung motion ba yun, basta ganito. Pinagpapaliwanag kasi, pinasasagot kasi, hinihingan po kasi ng paliwanag o feedback ni Ombudsman Samuel Martires, si BP Sara, kaugnay doon sa 125 million confidential fund. No? Hindi nga pwede mag-file ng dalawang kaso. So eto na mga kaibigan, hugas kamay na itong House of Representatives. Sabi ay hindi daw sila nagpa-file. Hindi daw sila nagpa-file ng kaso sa Ombudsman. Di ngayon, eto na, yung sabi ni Martires, kasi parang ginagago nila rito si Samuel Martires nakapaglabas na yung ginoo ng utos kay BP Sara, tapos sasabihin, babawiin, ganito, di ba? Ito po sabi ni Samuel Martires, Ombudsman Samuel Martires on Saturday questioned the House of Representatives why its committee gave them a copy of its report on its investigation into the allegations against the Vice President Sara Zimmerman Duterte. This was after the House spokesperson, Princess Abante, on Friday said that the House Committee on Good Government and Public Accountability did not file a criminal and administrative complaint against Duterte before the Office of the Ombudsman. Ay, hindi raw sila nag-file. Talaga, hindi daw sila nag-file sa Ombudsman. O baka naman, ngayon nyo lang naisip na bawal talaga yung mag-file sa multiple tribunal. So yun na nga mga kaibigan. Ano sa tingin ninyo? Gagawan na talaga, di ba? Gagawan na talaga itong House of Representatives Yung bintang sila ng bintang sa Senado, bintang sila ng bintang doon sa dalawang senador daw na kailangan daw mag-inhibit, kailangan daw nilang bumaba doon sa pwesto na kagaya po ni Karim Khan na bumaba pansamantala sa pwesto at hindi po pumayag na ay nako talaga. Oo. Kagigil. Yan, nasugat tuloy ako, nakamot ko tuloy. So, yun na nga mga kaibigan. Kung meron kayong kakilalang abogado, ipa-interpret nyo nga sa kanila. Hindi ko alam ayoko magsalita kung tama ako o mali ako. Anyway, ito po ay tanong lamang, no? Nagtatanong lamang ako. Bawal ba talagang mag-file ng dalawang kaso? O, ng isang kaso pala. Isa lang yung kaso, pero sa magkaibang hukuman. O, yun ba? O, itag nga natin, sino ba yung mga si Attorney Operario, yan yung magagaling si Attorney Operario, si Attorney Regal POV. Ayun. Si Attorney Olive ba? Basta yun, Regal
Basta yun. Saka si Attorney Neil Abayon. Yan, magagaling yung mga abogado na yan. Magagaling yan, promise. O isama nyo na rin si si batas natin, si Attorney Libayan. O, sino pa ba? Basta yung hindi po, yung wala pong kinikilingan, yun talagang neutral lamang po. Yung hindi po maka-Duterte, hindi po anti-Duterte, yung mga yun. So, yung mga katulad din po natin, mga kaibigan. Sige nga, patulong nga po ako.